listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Umaga po. Siguro tayo po yan, mag-start po na mag-pray bago tayo mag-awitan po para sa Panginoon. Basahin ko lamang po ang James chapter 3 verse 13. Sabi po rito, if you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Honorable life po, yung ating pong buhay, yung dati po nating buhay, napalitan na po ng kagalang-galang na pamumuhay dapat. Upang tayo po ay igalang po ng kapwa natin, tinitingnan po tayo, at sa lahat po ng ginagawa po natin, dapat po, yung pong kabutihan makita po sa atin bilang mga mananampalataya. Hingi lang po tayo na may pagpapakumbaba at hingi lang po tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin po na. Tayo po'y tumayo bago tayo mag-start ng mawit. Panalangin po natin ang ating bansa. Panalangin po natin ang ating iglesia. Kabuang iglesia po. Tayo po ay magpuri po sa Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, Ama naming nasa langit. Lumalapit po kami, Panginoon, sa inyong paanan, papakumbaba. Panginoon, kayo ang nakakakita ng aming mga puso, Panginoon. Lord, marami kaming nagagawang bagay, O Diyos. Alam po namin hindi nakakalugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami, ang aming mga puso, Panginoon. Give us a pure heart, Lord. And as we enter into your presence, Lord God, Lord, purify our hearts. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon God, Lord, sa inyong biyaya, sa inyong pangako, sa kapatawaran nyo, that we may live an honorable life and a righteous life. Salamat po, O Diyos. Patuloy naming dinudulog sa inyo, O Diyos, unang aming bansa. Panginoon, hindi lingid sa inyo ang kalalagayan ng bansang Pilipinas. Tulungan niyo lamang po kaming magpakumbaba sa inyong harapan upang kami ay dinggin niyo, Panginoon God. Manangan lamang sa inyong kapangyarihan, Panginoon God. Sapagkat hindi po namin kaya ito, Diyos, kung hindi niyo kami kasama, kung hindi niyo kami sinasamahan, Panginoon God. Salamat po, Diyos. Batid niyo, O Diyos, ang mga namumuno sa aming bansa. Turuan niyo lamang na bigyan niyo ng karunungan pang aming Pangulo, lahat ng nanunungkulan hanggang sa kaliit-liitan, nanunungkulan sa mga local governments. Salamat po, O Diyos. Dalangin din namin sa inyo, O Diyos, ang panambahan sa umagang ito ng lahat ng iglesia niyo, Panginoon God, Lord naman. Kayo po, O Diyos, ang siyang kumilos, padaluyin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon God, at ang kapangyarihan nito ang siyang dadaloy, Panginoon God, sa puso ng bawat tao, Panginoon God, ng bawat dumudulog sa inyo at nagpapakumbaba. Maraming salamat muli, O Diyos. Lalo na po, dalangin din namin sa inyo, O Diyos, ang mga tagapagturo niyo, Panginoon God, Lord naman. Kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay, mag-anoint ng mga labi, Panginoon God, ng mga magtuturo, Panginoon God, sa lahat ng churches, O God. Gayon din po dito sa Panginoon, na amin pong, kung saan nyo kami tinawag dito sa Harvest Point Ministries, O God, Lord naman. Maraming salamat muli, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos. Ang araw na ito, ang panambahang ito, Panginoon God, upang kayo ay mangusap sa puso ng bawat isa. Maluwalhati ka nawa, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen po. Okay. Lakpakan po natin ang Panginoon. Po, tayo po'y umawit po sa Panginoon. Thank you, God, Lord.
Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Lord God. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Lord God. Give us a pure heart, O Lord God. Salamat po, Diyos. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do
Salamat po, Diyos. Lord, help us to do your will, O God, Lord, na give us, purify our hearts, O God, Lord, naman. Salamat po, Diyos, and as we continue to sing, Lord, we will praise you with all our hearts, O God, Lord, naman. May kalakasan, may kagalakan na purihin ka, Panginoon, O God, Lord, naman. Salamat po, Diyos. Hallelujah. We bless your name, O God. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Let the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. Yes, Lord. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. You are awesome in this place, O Lord God. Salamat po, Diyos, that we feel your presence, O God, Lord naman. Lord, help us to build, O God, Lord naman. Build our lives, O God, Lord naman, in this church, O God, Lord naman. That we may grow, O God, continually in our faith with you, O God, Lord naman. Salamat po, Diyos. Hallelujah. We bless your name, O God, Lord naman. Salamat po, Panginoon, at alam po namin, O Diyos, you will never fail us, O God, Lord naman. Marami mang pagsubok, O Lord God. Alam po namin, O Diyos, Ikaw ang aming matibay na buog at tanggulan, Panginoon God.
Panginoon, O God, Lord naman, sa gitna man ng baha, sa gitna ng troubles, O God, Lord naman, you will never fail us, O God, Lord naman. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. We bless your name, O God, Lord. Water rise all around me. When mountains stand in the path, I see. I look to love that's unfailing. I look to grace that is all I need. Oh, call upon the name Jesus Christ, the only name that saves. For there is no one like our God. There's no one like our God. There's nothing that can stand against you. There's no strongholds you can break, no life that you can save. Our God, you never fail. Yes, Lord. Your light will shine through the darkness. Your word will calm every crashing wave. My hope it lies in your promise. Yes, Lord. My faith stands on the mercy grace. Call upon the name Jesus Christ, the only name that saves. For there is no one like our God. There's no one like our God. There's nothing that can stand against you. There's no strongholds you can break, no life that you can save. Our God, you never fail. Yes, Lord. Oh, Lord. You are strong. Strong through every trial, faithful through the night. Our God will never fail. Our God will never fail. And Lord, through the flood, you keep holding on. I know you'll never fail. Jesus, you'll never fail. Strong through every trial, faithful through the night. Our God will never fail. Our God will never fail. And Lord, through the flood, you keep holding on. I know you'll never fail. Jesus, you'll never fail. Call upon the name Jesus Christ, the only name that saves. Oh, call upon the name Jesus Christ, the only name that saves. For there is no one like our God. There's no one like our God. There's nothing that can stand against you. There's no stronghold you can break, no life that you can save. Our God, you never fail.
Salamat po, Diyos. Hallelujah. Oh, call upon the name Jesus Christ, the only name that saves. Oh, call upon the name Jesus Christ, the only name that saves. For there is no one like our God. There's no one like our God. There's nothing that can stand against you. There's no stronghold you can break, no light that you can save. Our God, you never fail. 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 Lord, salamat po, Diyos. You'll never fail us, O God, Lord. In every storms of our life, every trials, O God, nariyan ka, O Diyos. Maraming salamat muli, O Diyos, sa umaga. Salamat po muli, Panginoon, Lord, naman sa inyong kabutihan, O God, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat sa pusa amin. Lord, alam po namin, O Diyos, sometimes we fail, but you will never fail us, O God, Lord naman. Alam po ninyo, O Diyos, ang aming mga kalalagayan, Panginoon God. Our weaknesses, O God, Lord naman. Wala po kaming maitatago sa inyo, Panginoon God, Lord. But Lord, you'll continue to understand us. You'll continue to embrace us, O God, Lord, with your love. Lord, salamat po, your compassion, Panginoon God, Lord naman. Amang banal, salamat po muli, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon God, patuloy lang naming dalangin, O God, Lord. Kayo ang kumilos, Panginoon God, Lord naman. Lalo na po, Diyos, sa maghahayag ng iyong salita. Panginoon, O God, puspusin niyo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon God. Lord, at kayo, O Diyos, ang mag-anoint ng kanyang mga labi, Panginoon God, upang ang lahat ng salita na magmumula sa inyo ay dadaloy na may kapangyarihan, Panginoon God, at mangungusap sa puso ng bawat isa. Amang banal, salamat muli, O Diyos, sa iyong pinagkakatiwala, maging ang mga kapatid po namin wala pa rito, Panginoon God. Ingatan niyo sila sa pagtungo sa lugar na ito. At kayo, O Diyos, ay siyang mangusap din po sa kanila, Panginoon God. Kaya't, Panginoon, sa iyong pinagkakatiwala ang lahat ng nalalabing oras upang maitaas ka at maluwalhati ka, O Diyos, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, Panginoon God, at sa buong buhay po namin. Salamat po, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Okay, gandang umaga po sa bawat isa. Morning. Good nga ba? Kung ang batayan ng good morning ay yung ngiti ng katabi mo, gaano ka-good ang morning? Ay, sabi si Sister Jackie, very good. Iba sa inyo, very good. Batiin po natin ang bawat isa po ng magandang umaga sapagkat buhay ang Panginoon at buhay ang kanyang iglesia. At welcome po natin sila sa Harvest Point. Praise God.
Bago ho tayo dumako sa atin ho mga announcements at sa pagpapakilala ng ating salita today, nais ko lamang muli pasalamatan ang ating mga manggagawa sa pagtataguyod ng gawain ni Lord these past weeks. At nagtitake turns ho ang bawat isa sa atin sa may sakit. Nawa ho tayo ay patuloy sa pangangalaga ng ating katawan, panalangin at syempre inom-inom ng tubig kapag mayroon hong pagkakataon. Okay, at doon sa mga senior ho nating minamahal, kung tingin nyo, kaya nyo, pilitin, ang masasabi ko na lang, wag na lang. Kung tingin nyo, kaya nyo pilitin, wag na lang. Dahil iba ho nung 30 years old kayo sa 60 years old ho kayo. Ano po, lalo na po sa paglalakad at pagtrabaho sa init ng araw. Marami pa ho kayong mga alaala na binabaon si Lord sa inyo. Kaya wag niyo naman na mapangunahan si Lord. Ano po, pag-ingatan natin ang ating mga katawan. Ano po, hindi tayo lahat kasing glowing ni Brother Robert na at the peak of health and at the pink of health. Yan. Praise God. At mga ano lang po, mga announcements lamang ho bago tayo dumako sa panalangin this morning. At this summer ho, usually ho sa ating ministry calendar, tayo po ay may dalawang gawain tuwing summer na atin hong inaalay. Hindi ho dahil mainit ay sususpindihin natin ito. Medyo pag-iingatan lang natin, pero itutuloy ho natin ang dalawang mahalagang summer programs natin na na-announce na ho sa ating group chat ng ating program team. So una sa lahat, ang atin pong baptism for 2024 ay manggaganap ho sa May 25 ng umaga. Agahan natin para hindi tayo mababad sa init. Ano po? May 25 ng 8 a.m. sa Kalakbay Eco Farm sa Tanay Rizal. So this year, ang nais ho natin ho siguro bigyang focus sa atin hong baptism ceremony ay yung mga miyembro ho at mga bagong miyembro natin dito sa centers but also sa ating community outreach. So yung ating po mga outreach sa Karangalan, outreach ho sa Suburban, outreach ho sa Solid, Antipolo, sa Floodway, sa Baras at sa Kalakbay ay atin pong inaayayahan ipag-pray na sila po ay mabautismuhan, maging atin ho mga bagong miyembro ho dito sa Pasig at Antipolo centers. Kung nakaka-join nyo pa lang ho sa Harvest Point, do know that hindi ho mahalaga lamang ang membership nyo sa church. Tingin ko mas mahalaga yung inyong commitment sa Panginoon, sa body of Christ, yung atin ho pinag-uusapang unity of the body of Christ. Kaya ho, I would suggest na ipag-pray nyo na maging bahagi kayo ng baptism ceremony, hindi lang para sabihin na member kayo ng HP, kundi kayo po ay member of the body of Christ. Yun po ang inyong pakikiisa. By declaring that you belong to Christ's body, you already are part of the unity of the church. Isa pa ho nating summer activity po usually, at itutuloy pa rin ho natin, ay ang atin hong family retreat. We believe po in discipleship in the families. That's why every year, meron ho tayo pong committed na program para ho palakasin ang ating mga pamilya, lalo na po yung relationship na mag-asawa at magulang sa anak. And we are praying about June 1 or maybe June 8. May pinagpray po akong set of speakers na imbitahan from outside but also from the body of Christ na mag-asawa para ho i-bless ho tayo. Once I pray that they confirm ano po, because I think they'll do a better job than me for this year and I will let you know who they are. That's June 1 or June 8. But definitely that's a Saturday morning, actually whole day ho yan. Kasi ho may reflection time, discussion time yan. Dito po most likely sa Hanlu gagawin. So yun po ang atin po mga announcements. Although mga ministries natin po, tuloy-tuloy ang kanilang training, equipping, tuloy-tuloy po ang ating small groups especially, at ang atin po iba't ibang mga life stage activities gaya po ng Kalayag, which I think ang youth natin ay may activity today. Today. This is the day. Kasi nga po last Sunday, tama po, last Sunday po ng buwan ng April. Grabe last Sunday na ng April. Hindi pa kayo nagsasawa sa init? Iba sa atin, gusto umulan. Pag umulan naman, ayaw naman. Gusto uminit. Pag uminit, ayaw naman sa init. Pag-pray na talaga natin yung panapanahon, talagang, iba, kakaiba. Usap kami ni brother kanina paakyat, ni brother Makoy paakyat. Sabi nga, grabe, dati 36 37 degrees. Nagre-reklamo na ako, nababalita. No? Ngayon, 41, 42, 43. Parang bingo, no? Baka mamaya nasa letrang O na tayo. Huwag naman sana. Sobrang init ho, pag-pray ho natin talaga yan. So those are our announcements so far. Although silaw din yata po ang mga women's at men's fellowship natin. May mga separate fellowships sila aside from our Kalayag as well.
So dadako po tayo sa salita ng Diyos. And again, thank you po sa ating prayer worship team, sa ating pangunguna ho ng preparation this morning. Nais ko lamang ho mag-build up from their preparation this morning at i-transition tayo sa word ni Lord na i-deliver ng ating mabuting hong elder today by giving us a word of exhortation na kani-kanina ko lang din pinagpe-pray. Pinagpe-pray ko yung speaker natin kanina. Sabi ko, Lord, kung hindi man niya kayanin ko because available naman ako today. Although itong allergy ko ay 2 linggo na. But sabi ni Lord, kaya niya yan. So ang gawin mo na lang prepare the way na lang. So that's what I will try to do the best I can. And I did this for Brother Manny sa taas. So I'll also love to do it for her dito ho sa baba. And reading from the Word of God, if you have your Bibles with you, please turn with me at magbalik tanaw tayo sa Epeso. Ang ating salita ho today ay nanggagaling sa Ephesians chapter 4 at para ho sa pagbabalik tanaw, the bigger picture, chapter 1, chapter 2, chapter 3, in-establish ho yung atin hong life in Christ. God's work is now our life, and now chapter 4, chapter 5, chapter 6 is about how do we live our life, how do we make our lives God's work. So medyo may wordplay involved ho dyan. Pero ang focus ho ng mga kabanata ngayon ay pamumuhay. Kaya siguro ngayon hanggang sa darating ho ng mga linggo at buwan, hanggang Hunyo, puro ho gabay. Practical ho, personal, relational, always spiritual na gabay ho ang bibigay ho ni Pablo at ang atin ho mga tagapagsalita. We are now in chapter 4. If you have your Bibles, turn with me to verse 11. At medyo dudugtong ko lang po yung tinuro ho ng ating next-gen speakers last year. Na-bless ho ba kayo ng medyo kakaibang ginawa natin last Sunday? Ako, nasa Tagaytay ako, na-bless ako. Kayo, nandito, na-bless ba kayo? Yes, opo. Gabi po, we're praying po na yung ating mga kabataan po ay magkaroon ng sense of ownership maging sa atin. Something as sacred and something as even protected as the worship service. Magkaroon po ng input ang ating kabataan. We are open sa mga innovations. At yung mga ginawa nyo activities tong Sunday, ay ilan lamang ho sa mga patikim ho ng mga innovations that we need to hear from our next gen. Turn to verse 11 with me and the following. And he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of people, by craftiness in deceitful scheming, but speaking the truth in love. Yan yung mga favorite natin. We speak the truth in love. Yan ang action point dyan. We are to grow up in all aspects into Him who is the head, that is Christ, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. Ito na naman si Pablo. Minsan pag binabasa ko si Pablo, ito ka na naman, nosebleed ka na naman. Ang dami na namang powerful, spiritual, highly conceptual terms here. So ito po gagawin natin. Tutuyo muna ako ng ilong. Ito muna ang gagawin natin. Okay? Para ma-illustrate itong matalinhaga po at loaded ho na declaration po ni Paul. Why don't we all stand up? Tayo ho tayo. At try ko po i-intro ang ating message today by way of exercise. Illustration. We are called to unity. Tawag ho natin mula chapter 4, dinidinaw natin to. Tayo po'y tinawag ho na magkaisa. Unity. Not uniformity, but unity. So ano kaya ang isang way in which we can understand unity? So, syempre, may individual tayo dito po. Though we are one body, kita nyo, nakatayo kayo mag-isa, merong space between you. Iba sa inyo, sobrang laki ng space. Mag-asawa pa naman kayo. Bakit ang laki ng space between you? Okay. So anyway, tayo po ay individual pa rin. The space around us indicates that we are still individuals. But let's try to bridge the gap to illustrate unity. So gawin natin po, iunat natin ang ating dalawang magagandang kamay at stretch natin at unatin natin ang mga braso natin para hawakan ng kamay ng ating mga katabi. Let us bridge the gap of our individual lives so that we can become a body.
Perhaps not yet one body, but we will become that later. Hawak na. Hawak na. Hawak na. Mo, nag-alcohol kanina yan. Masyado kang madirihin. Hindi yan. Hawakan mo. I like what this group is doing. Nag-e-effort sila. Because that's unity. Mag-effort ka magbanat. Kanina sa Antipolo, yung worship team, kabi-kabilang doon nagbanat ho ng mga kamay para maghawakan. Now we look like one body. No? Hindi na tayo kanya-kanya. No? We're now just not individuals. We're now one body. Kita po natin. Okay. Ano po ang characteristics ng hawak kamay ho natin? Dalawang bagay binanggit dito po. First, that we are one in faith. Tayo po ay nagkakaisa sa pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya natin? In whom do we believe as Lord and Savior? Jesus, nilinaw yan ng chapter 1, 2, and 3. Who Jesus is, what happens to us in relation with Jesus. Pangalawa po is the knowledge of God. Tayo ho na may faith in Jesus, we have the knowledge of God. Yan po ang characteristics ng atin pong pagkakaisa today. Dahil sa pananampalataya, meron tayong kaalaman kung sino ang Diyos. May karanasan tayo sa Diyos, may kapahayagan tayo sa Diyos. Pero hindi pa tapos. But wait, there's more. Sabi dito, kailangan natin mag-grow. Kailangan palakasin ng unity. Okay. So tingin ko kulang yung picture dito. Sister Jad, maghanda ka na. Mas mahirap tong susunod na part. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Kailangan daw mag-grow, mag-mature, mag-strengthen ang ating unity. So I think a better picture we can draw from Philippine culture is yung tinatawag nilang kapit-bisig. So now strengthen the unity by doing kapit-bisig to the people around you. You now have to come closer. Kahit na wala na yung mga spaces between us, we bridge the gap para ho mas maging malakas ang atin hong bond. The bond of unity in the spirit. Mga nosebleed ni Pablo. Gusto ko si Sister Ayin dito. Sister Ayin parang parang team captain. Pinaparod niya kayong lahat. Kasi kailangan may nanonood, baka may pasaway. Lahat po ba mayroong kakapit-busy? Brother Lito, bakit walang kasama ka? Sumama ka kundi wala ka sa body. Ayan, okay? Alright. Yan. Yung po bang nasa kaliwa nyo at nasa kanan nyo, parehong mahigpit ang kapit? Minsan hindi, kasi minsan ho, nanlalata yung katabi nyo. May mga individuals, kahit body sila ni Christ, meron silang kahinaan. Siguro meron silang sakit today. Siguro nakihina sila internally. Siguro baga-bagang isip nila. Siguro spiritually discouraged sila. So ano gagawin mo pag nakihina yung nasa kaliwa mo? Ano gagawin mo sa kapit mo? Lalo mong kapitan para magising huwang diwa at spirito niya. Lalo mong i-shake-shake mo yung shake-shake mo. Shake-shake, para kang fried chicken ho dyan. Yan. Tiyakin mo na matibay ang kapit. Palakasin mo yung kapit. Kung mahina kapit na sa'yo, mas kumapit ka sa kanya because brother and sister mo siya in Christ. Huwag mo sabihin, mahina ka, bibitaw na ako sa'yo. Makasalanan ka, bibitaw ako sa'yo. Di ko type yung suit mo today, bibitaw ako sa'yo. Di ko gusto yung pinost mo sa social media. Ayoko yung iboboto mo next year na mayor. Bibitaw ako sa'yo. Hindi, mas matibay the bonds of, again, faith and knowledge of God that keep us together. But wait, there's more. Sabi rin ho dito, kailangan masusubukan tong bond of unity. Dalawang pagsubok. First is sabi mga waves. A general reference to waves, mga alon. I would think mga alon ng buhay. So dadaan ng church sa mga alon ng buhay. Sa panahon natin yung napakadaming malalakas na alon sa buhay. Ano ang mga alon sa buhay na umaatake o nagdi-discourage sa church, sa unity natin? Init sa labas. Ang init, ayoko mag-church. Ayan, ano pa nagdi-discourage sa atin? Ang daming problema sa buhay, ang daming mga babayarin. Ayoko na ako magbigay sa church, wala nang mabigay. Sinisingil na ako ng Meralco. Yung mga tipong, ang taas-taas ng aircon bill mo. Bali ba kasi aircon mo sa bahay? Magsiksikan ka kayo sa isang kwarto para magtipid kayo sa kuryente. Ano mga discouragement sa church? Nako, daming problema nung anak ko. Ayoko na mag-small group. I don't feel qualified. Ayan. Ang daming bumabayo sa atin. Ang may gulo sa ibang bansa. May gera sa Europe. Sa Asia, ang daming threats of war, rumors of war, kahirapan sa buhay. Ang daming problema. Yayanigin tayo. So, sampulin natin. Pwede ba tayong mag-wave? I-rock nyo nga po ang atin pong unity. Left and right. Go. Sige. Lakasan nyo. Aba, united ang harvest point na to Harvey, come on. Hindi matanig Hindi ho kayo masira. Magnitude 10.
Aba, iba sa inyo. Iba nga sa inyo, haba pa naman ka. Ano tong inuuto kami ng pastor na to. Kahit na feeling mo napipilitan ka na makiisa, nakakabit ka pa din, wala kang choice. Parte ka ho ng gulo na to, pero parte ka ho ng samahan dito. Yan. Okay, good. Baka mahilo si senior. Baka wala akong ano. Bonamin. Pangalawa na banggit dyan, ano po? Mga maling turo. Doctrines, ano po? False doctrines from false teachers. May mga maling turo ho mula sa mundo but also from within the church. Minsan makikinig ka na lang sa YouTube, may maling turo na naglalayo sa atin, sa faith natin at sa knowledge natin of God. So pwede ba mag-invite ako ng isa kong magiging pasaway? Sino dito ang ano? Sige. Brother James, no judgment. I just saw you. Kailangan ko na malakas sa katawan. So Brother James, I want you to represent false teaching and false teachers at gigibain mo ang unity ng Harvest Point today. Okay? So I want you to look around and attack this chain. Okay? Gibain mo sila. Kapitbayan because gigibain kayo ng maling turo. Anong binulong mo? Ay, wala. Hindi mo binulong. Try mo physical. Ginawa ni Brother Mags kayo. Inuga niya. So, ugain mo rin sila. Shake their unity. Shake this unity, kapatid. Sige. Huwag naman masyado matagal ang pili mo. Naghahanap ako ng makasalanan. Ikaw, hindi kita ginudge mo. Simulan mo, brother, sa mga seniors. Ipakita mo na mahina ang mga seniors natin. Subukan mo ang unity ng church natin, bro. No judgment there. Ayan, mautak ang kaaway. Sabi niya, aatakin ko yung hindi kumakain, hindi nagba-Bible study, hindi nagsa-small group. Wala eh, tibag eh. Malakas. Atakin mo yung kabataan. Yung mga kabataan, sabihin mo, bulungan mo sila, sabihin mo, ano ka na lang, maggala ka na lang, magdota ka na lang. Mag-pray. Wala naman nakikita sa prayer mo, wala naman Diyos. Wala, matibay si Harvey. Isa lang. Gibain mo yung mag-asawa. Atakin mo yung pamilya. Close to the heart. Put a dagger to the heart. Sirain mo ang pamilya, brother. Pag-awayin mo mag-asawa, tingnan nga natin kung uubra ang unity dito. Ba? Ano sabi niya? Wala siyang posisyon. Bakit? Wala siyang magawa sa atin. Kasi lahat ng kabit-kabit, kapit-bisig ay malakas. In faith and in the knowledge of God. Palakpakan yung bawat isa. Praise God. Huwag nyo na hong layuan yung katabi nyo. Ano po? Ayan. Maupo ho tayo po. Let's just continue po this transition po, to God's Word today. Sabi ho sa Word of God, yung kapit-bisig nyo, ano yan? Ano yung nagpapatibay ng ating unity? And walang binanggit dyan what refers to the joints. Mga joints ho ang tinawag dyan. Ano ba sa Tagalog ang joint? Kasu-kasu. Hindi. But I think and I believe po, but because Ephesians is talking about God's love, the motivation is God's love, our life is God's love, I think yung kapit-bisig natin na nagpapatibay sa ating samahan ay pagmamahal ni Kristo. Hindi lang ho katalinuhan, hindi lang ho daming alam Bible verses, hindi ho gawain ang sagot. Ano po sagot? Pagmamahalan kay Kristo. Kaya kung yung nasa kaliwa mo ay nanghihina ang kapit sa iyo, mahalin mo. Sa anong paraan? Sa paraan ni Kristo. Pag-pray mo, turuan mo, pasanin mo, pagtyagaan mo. Ang tiyaga, ang patience, hindi lang yung nanonood ka sa buhay niya masira. Ang patience is, may pasensya ka, may panahon ka, mayroon kang pagmamahal, abutin mo siya, tulungan mo siya. Until ma-realize ang gawain ng Diyos sa buhay niya. Yan ang pasensyosong tao. Kasi yung pasensyosong tao, isip natin, nanonood lang sa mga bagay. Enduring things from a distance. Forbearance nga po is what? Ano ang word sa forbearance? Bearing. You have to bear. Pasanin mo. Hindi lang yung personal burden mo, pasanin mo yung burden ng iba. And so in what way you can pasan the burden of another person? Pasanin ho natin. Like sa Antipolo kanina po, may dalawa agad lumapit with family burdens. I pray the church in Antipolo would respond na pag nalaman nila sa small group nila, hindi dahil nagmamaritesan sila, pero dahil they're praying for, supporting each other, pinapalakas silang kalawat kanan nila, madamayan nila yung pamilyang lumapit na yun na may matinding pinagdadaanan. Now, here and now, pagpasok ko pa lang ho, may kinuwento na sa akin na may mga tao ho rito na may matinding discouragement in life. And I'd like to, one way we could do that is to pray for them. I'd like to pray for these people. And so kung kayo po, I'd like to invite you right now, total the moment is right for it, kung kayo po ay discouraged today, because maybe you have some form of physical, mental, emotional, spiritual baggage or damage, I'd like to pray for you. I'd like the church with me to pray for you. Pwede po ba yun?
In fact, may isa po akong kilala. Hindi ko po alam kung he will accept my invitation, but I humble myself and invite him as well. Darrell? May I invite you here, bro? Kwento lang mabilis. Kasi nakwento naman ni Mami to at ayoko naman to get into details. Ayoko na sariwain pa niya yung pinagdaanan niya. Ano po? Nakita ko po yung picture niya nagpa-practice sa worship team natin. Kung kailan ho siya nag-commit kay Lord, something happened. Inatake ho siya in a very personal way, in a very physical way. Wala na siguro mas personal sa yung sarili yung katawan. And so by some turn of events, unfortunate turn of events, ano po, something that only the Lord will understand, then we're praying for that. Love you, bro. Masyado, pinakita lang niya gano'ng kalapad. How wide your love is. You cast a shadow. Okay. Pero going back, ano po, siya po, kung nakikita niyo po ang kanyang kamay, siya po, naputulan po. Dahil sa isang pagbagsak sa school. Walang may gusto, hindi to sinadya. Yun pa nga minsan na mas mahirap ipag-pray. Pag alam mo walang nanadya. So ang tanong mo kay Lord, bakit? Kung lang aksidente kay Lord, bakit? I think, kung yun man ang laman ng isip niya, let's relate with him. Ang bigat ng tanong sa isip at ang bigat ng discouragement. So the reason why I'm calling him out there is not to make an example of him, but really to use this moment to pray for him. Pag-pray natin yung encouragement ni Lord sa kabataan na to. Kasi kung kailan pa siya nag-yes kay Lord sa worship team, tsaka ito nangyari. And so I go back, walang aksidente kay Lord. Pero ang mga kasagutan ay palaging hindi madali matanggap. So paano niya mararamdaman na mahal pa rin siya ni Lord at may plano pa rin si Lord sa life niya? Through our love. Through our prayer. So I invite us, mga taga-Pasig, mga taga-HP dito, akapin natin tong batang to. And by the way, ang part ng pag-akap ay pag-unawa. Kilalanin niyo po yung tao bago niyo po gawa ng paraan. May mga tao po na sadyang tahimik, sadyang hindi ho sila ganun ka dali ho magbuhos, magkwento. May mga tao, sobrang bilis magkwento, umiyak, magbuhos. Alamin mo na natin alin si Darrell doon. Pakiramdaman natin. Yun ang si Holy Spirit. Tutulungan tayong makiramdam. At kung feeling mo may magagawa ka, word of encouragement, word of prayer, helping him sa medical needs niya, inviting him sa inyo pong youth activity, okay ba sa'yo yun, bro? Siyempre, nasa harapan ka eh. But really, kung meron mang kakaibigan sa kanya in a personal way, nakabataan ho natin, that would be nice. That would be wonderful. But what we can do right now, and I think magagawa natin po without having to invade his life, his journey, is to pray for him. At sa lahat ng mga, meron pa po bang gusto magpa-pray at gusto lumapit sa harapan, bukod kay Darrell? By the way, mahirap tong ginawa ho niya na pumunta sa harapan. Hindi ho madali sa kanya gawin to. Baka hindi rin madali sa iyo pumunta sa harapan at magpa-pray. Maybe you'll be inspired by Darrell's honesty, vulnerability, and magpa-pray ka sa harap. Wala naman dapat tayo ikahiya kay Lord. Okay na po kayo dyan? Wala na po? Okay. Tayo po tayo. Let's pray for the man. Panginoon, thank you for Darrell. We love him. But the more difficult but more truth of the matter is you love him. You love Darrell. You love him since siya po ay na-conceive sa womb ng kanyang nanay. You have loved him sa kanyang paglaki. Hinubog niyo po siya, though may iba siyang, Lord, personality, kagustuhan sa buhay, mga pangarap, mga tagumpay, at mga defeats and struggles in life. You love him. You love him. You love Darrell. And Lord, minsan po ang pagmamahal niyo, Lord, comes to us in the strangest and even sometimes most disagreeable ways. Paano ba naman namin, Lord, mararamdaman ang pagmamahal niyo pag nawalan kami ng daliri? Yung gagamitin sana namin sa kolehiyo, yung gagamitin sana namin pagtugtog ng gitara pang worship sa iyo, yung aming gagamitin sana, nalalagyan ng wedding ring in the future if you would plan it, yung pa'y nawala. Buti sana kung may nanadya. Pero Lord, wala eh. It's now between Darrell and you. Very clear, Lord. And so, Lord, embrace Darrell. Your embraces are more felt and more real in times of loss and suffering. And though we don't want to prescribe doctrine, we prescribe love. Because truth is in love. And so the truth is, though wala pa kaming kasagutan sa bakit at paano na, the truth is, you love Darrell.
you still have a purpose for his life. He still is a wonderful boy, a young man with your favor. And Lord, he has a whole amazing journey before him. Bless Daryl, Lord. Heal him, provide for the many thousands that his mom will need, has needed, but also provide friends and family na mangangamusta, magpe-pray, mag-encourage kay Daryl, makikipag-jamming sa kanya na hindi palaging titingin sa daliri niya, but Lord will look at the heart of the man. Because Lord, ang disability, ang sakit, hindi yun kami, Lord eh. We were made in the image of God. Titingin kami sa puso ng tao. And so surround Daryl with people who look to him in the heart, who get him, who love him as Jesus loves him. In such way, madama ho niya yung pagmamahal niyo. And one day, isang araw, we will sing praises to God, kahit wala pa yung mga wise and house, because Lord, nadama ni Daryl siya nawa, ang pagmamahal niyo. Bless this man, Lord. He is a blessing to Harvest Point. Their family is a blessing to Harvest Point, Lord. And so kaya nga po namin siya tinawag dito, making time in this hallowed service for him, to pray for him, because we want to declare, we want to make known that this young man is a blessing to us. And we are called to be a blessing to him. Thank you, Father. He has his life ahead of you. Be his father, Lord. Be his father. And Jesus be his friend. In your name we pray. Amen. Bro. You may be seated po. Kung palalakasin natin ang bawat isa po, many beautiful things will happen to the Church of the Lord. I was blessed po by family to be able to attend a wonderful concert last night. Si Gary Valenciano po is a type of person na parang Daryl lang eh. Dapat wala na eh. He has faced death many times. His testimony last night was so powerful. But I praise God. It's not about Gary. It's about God, he keeps saying. But also, he was surrounded by people who strengthened him. I wonder, sa ating pagpapalakas in love, sino-sino pa kaya mga Gary Valenciano ang tatayo sa church natin? Because ilan pa kaya mga Daryl ang tatayo? Because mayroon pong church na nagmahal sa mga broken at sa mga near-death people like him. Let us welcome the Lord's speaker today. Pag-pray natin po ang kanyang kalusugan, she will preach God's message, all by grace and because she loves the Lord and she loves the church. Let's welcome Sister Sita. Mike. Hello, good morning po. Actually, pwede na tayo mag-closing prayer. Salamat, Brother Pao. I needed that energy today. Salamat po sa Panginoon. Ang ganda-ganda ng ating exercise kanina, no? Ang ganda na may naaalala akong awit yung hindi magigiba. Paano nga yun, Ate Presi? Paano yung... Yan, di magigiba talaga naman. Ang pag-ibig ni Lord ay matatag sa ating church. Tayo ay hindi magigiba. Tinitingnan ko si Harvey kanina ang lakas ng kapit kay Daddy. Pag nakakapit tayo kay Lord talaga, no? Kahit mas malaki pa kay Daddy ang gumigiba. Hindi kayang gibain. Sabi ko, Lord, tulungan mo kaming kumapit sa aming Ama sa Langit. Kahit ano ang dumating sa ating buhay, tayo ay makakatayo. Tayo ay makakapagpatuloy hindi dahil sa tayo ang kumakapit, dahil yakap-yakap tayo din ng ating Ama sa Langit. Amen po? Amen. Sige, mag-pray tayo sandali. Aming Ama, salamat po, Lord, sa aming pagpapatuloy ng aming series sa Ephesians, Lord, aming Ama. Kayo lamang po ang magtawid ng mensaheng ito, Lord, by grace. I pray for strength, Lord.
I pray for your anointing hand on this message, Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, Lord. What a powerful way to start this Sunday, reminding us, O Lord, how much you love us, that this is your body, this is your church. Mahal mong yung iglesia, Panginoon. Walang makakakiba dito, O Lord, dahil kasama ka po namin. Maraming salamat, O Lord. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating pagpapatuloy po, ang ganda ng message nung Sunday when we were asked to write also our giftings. Pero ito pong message ngayon sa umagang ito, hindi ko na ilalagay yung first slide. Sinabi na po ito ni Brother Paulo kung paano tayo nag-umpisa sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, nasa number 4 na po tayo. At ang ating topic ay the call to spiritual maturity, discipling towards Christ likeness. So sa chapter 4, nag-start tayo ng topic ng unity in the Lord. Iisa po ang ating, ang kalooban ng Panginoon sa kanyang body ay magkaisa talaga. Magkaisa. And what a beautiful image yung ating kapitbisig, yung ating paghawak sa isa't isa. At sa gitna po ng mga alon, sa gitna po ng mga bagyo, alam po natin kung sino ang ating kasama. Kaya lang, dahil tayo ay marurupok, tayo ay narito sa lupa, ay nako, ang symptoms ng immaturity nasa atin pa talaga, no? Kaya ang ganda pong paalala nito. We are gifted in the church by pastors. Hindi lang po yung individual giftings natin, no? Binigay sa atin ng Panginoon ng ating mga pastor. Regalo po ba sa atin si Brother Pau? Palakpakan po natin si Lord sa buhay niya. Yan. Ang atin pong ang ating mga teachers, ang ating mga ministry heads. Lingunin naman nyo ang ministry heads nyo at palakpakan nyo. Salamat kila Ate Olive, sa mga nagpapagal sa atin, sa mga tumutulong sa atin maging malakas sa ating liderato, sa ating mga elders, kila Brother Rudy, kila Ate Seni, no? Yung mga alam mo na nagmamahal sa iglesia talaga. Yung mga nagpapagal sa coffee corner, ang aga-aga po nila pag Sunday, sila Brother Rico, palakpakan din natin sila. Yan. Ang music team na nagpa-practice, mga busy po ito, hindi po ito mga, sila po ay may mga trabaho din at maraming ginagawa, pero naririto at nagpa-practice. Malakpakan din natin sila kay Lord. Ang dami pong regalo talaga ni Lord sa atin. Kaya kanina si Daryl, tinitingnan ko ang kapal pa ng bendahe, tumutugtog. Sabi ko talagang walang nakakagiba talaga sa Panginoon. No? Tinitingnan ko siya kanina. Ako po talaga 3 weeks nang hindi ko maintindihan kung ano itong nararamdaman ko. Pero sabi ko nga wala kang excuse na hindi tumayo at maglingkod sa Panginoon. Minsan ang dami lang talaga nating excuses sa buhay. Mainit, tayo mong pumunta. Alam mo yung minsan ang babaw na nga no, ng mga excuses natin. Pero nawa sa message ngayon at saka sa mga darating na messages, paalala sa atin ni Lord kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano niya dinidesire na tayo ay maging part ng kanyang body. Kasabikan nawa natin yung pagkikita-kita bilang one family. Kasabikan natin yung gawain natin, lalo every Sunday sa mga small groups, no? At sabi ko nga, nako, wala na akong excuse. Nakita ko si Daryl kanina, Lord, wala na talaga tayong excuse, no? Nag-aalala nga ako, masakit pa daliri ng batang to, tumutugtog. Kung kailan siya nag-commit, no? At binigay ang kanyang commitment kay Lord. Minsan susubukin ka Amen? Susubukan, magpapatuloy ka pa ba? Yung kailangan mo. Sabi ko nga minsan ako sinusubok lagi sa boses, sa lalamunan. Kasi ito yung love na love ko din para kay Lord, yung magturo, makipag-usap sa tao, yung magbigay ng oras sa counseling, ganyan. Dito ako sinusubok madalas Minsan tatanggalan ako ng boses. Alam nyo, nung Monday, Tuesday, hanggang Wednesday ata wala akong boses. May training ako ng Thursday, Friday. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako dito. Kasi paano ako magsasalita sa training? Ang mga dinidevelop namin, mga young leaders ng isang new company na lumalago na rin, itong Muji na isang brand namin. Sabi ko, Lord, tulungan mo lang ako. Naitawid naman po. Pero nahihiya lang ako kay Brother Manny. Sabi ko, Brother Manny, ikaw na sa Antipolo. Dapat doon ako kanina
Dahil naka-livestream, nakakahiya namang hinihika ang preacher ng Harvest Point. Kaya ikaw na lang po doon. At natutuwa naman po ako kay Lord, kay Brother Manny na pumunta ng Antipolo. So papasensyahan nyo lamang po ako ngayon. Let's read our passage for today na napakaganda po ng intro ni Brother Paulo. Tayo po ay tulungan na lang niyo ako magbasa nito. Sige po, sabay-sabay po tayo. And become matured, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. And blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, grows and builds itself up in love as part does its work. Amen. Blessed be the reading of God's Word. Kung napansin niyo po, putol yung umpisa ng passage, no? Until we reach unity. Balikan lang po natin sandali from verse 11. Basahin ko lang po. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith. So yun po yung konteksto nun. Maraming ibinigay sa iglesia ang Panginoon upang tayo ay ma-build up at lumago. Kaya alam nyo, isa sa pagpapasalamat po natin kay Lord itong mga giftings natin. Sabihin mo, hindi naman ako pastor, hindi naman ako apostle, hindi naman ako teacher. May gifting ba ako? Lahat po tayo may gifting, hindi lang sa pag-awit, ngunit sa ating pag-ibig sa bawat isa, sa ating pagbibigayan, sa ating pagiging maalalahanin. Alam niyo yung pag-check lang, ako na-appreciate ko talaga yung once in a while may mag-PPM lang sa akin. Sister Rosita, naalala kita, pinag-pray kita. Alam niyo yung puso ko doon talagang, it builds me up, it strengthens me to know that somebody's praying for me. Alam mo yung, minsan kahit hindi mo nga ka-small group siguro nananalangin, biglang pinaalala lang ni Lord sa kanya na, uy, may sakit yung isang kasama namin, maipanalangin nga din. Little things like that make a lot of difference in the way our lives are built up and in the way the church is also built up. Natutuwa po ako kay Teacher Alpha, nag-small group sila nila sa last week sa Antipolo. Hindi po marunong mag-commute tong apo ko. Hinatid niya hanggang sa bahay. Pag alis si Teacher Alpha, sabi namin ni Isa, palagay ko wala nang allowance yun si teacher. Nag-abono ng pamasahe nila. Nag-aaral pa naman po itong batang ito. Wala naman itong source of income. Nakakatuwa, no? Alam ko, sakripisyo ni Teacher Alpha yon. Marami sa atin, in very simple ways, we sacrifice for each other. When we are investing in the lives of the people around us, yan ang isa sa nakakatuwa po talaga sa church. Until we learn that we are an important part. Until we learn na ang buhay natin ay para po sa body ng Panginoon. Until we learn that, parang kulang. No? Parang kulang. Hindi mo mag-gets na ba't kailangan ba ako nandito, nagsasakripisyo, nagbibigay and all. But when you realize that that's the calling of the Lord, that's the calling of the Lord in our life, then everything becomes meaningful. Tingnan po natin ang mission ng church. Bakit ba may Church of Christ? Ano ba ang body of Christ? Ang mission po nito lalo tayong palaguin at pagyamanin ang unity natin in the faith. Number 2, knowledge of the Son of God. Sa ating mga karanasan na ibinabahagi natin sa isa't isa, kung paano nagiging totoo si Kristo sa buhay natin, kung paano natin siya nararanasan sa ating buhay, lalong napapalago natin ang iglesia. Kaya nga sa prayer meeting, tuwan-tuwa ako kay Kuya Voy. Wala siya ngayon, Tuwan-tuwa ako sa kanya yung sharing niya nung Wednesday. Pinapakinggan ko, sabi ko, grabe ka, Lord. Ang buti-buti mo talagang kumilos sa mga ordinaryong tao. Sabi nga ni Sis Ayin,
Kuya Boy, hindi ko ma-imagine na lasinggero ka nung araw. At binago ka ni Lord. Totoo, alam mo, natatawa ako, nakikinig ako huwag niyo pong imimiss ang prayer meeting. Kasi lalo yung mga kwento ng buhay ng bawat isa. Nakakatuwa yung kwento nilang gano'n, ano? Ako rin hindi ko ma-imagine si Kuya Boy na lasinggo nung araw. Yun ang patutuon niya nung prayer meeting. Kaya nung sinabi ni Sis Ayin yun, tawa ako ng tawa. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, hindi ko ma-imagine na magkakaso siya or things like those. But really, God is in the business of changing people. And when we learn that God is in that kind of business, the knowledge we have of God to do that in our lives builds up the church. Kaya hindi mo susukuan yung panalangin sa mga taong kilala mo na napakagulo-gulo ng buhay. Di ba? Or yung mga anak mo na ipinapanalangin mo pa rin. Kanina po sa aming breakfast prayer meeting, iyak si Nanay Linda, pinag-pray siya bigla ni Brother Rico. Ang galing, si Nanay Linda, grabe po yung iyak sa panalangin. Sabi ko, ang galing talaga ng kilos ng Espiritu kay Brother Rico to call her in prayer. And she was interceding for her children. Sabi ko, totoo yun. Huwag nating susukuan yung mga tao na akala natin wala nang pag-asa. Kasi tingnan mo yung kwento ni Kuya Boy, no? And look at how God is using him. Amen. Amen. Talagang yung knowledge po natin, yung karanasan natin sa Panginoon, at nasi-share natin sa kasama natin, this builds the church and the unity in the church. Number 3, sa ating discipleship, natutulungan natin ang bawat isa to attain maturity. Kasi hindi naman talaga lahat tayo pare-parehas na malakas. Kaya nga kanina, sabi ko, si Sab, 2 kamay ang hawak ko sa kanya. I want her to feel that, she can depend on me. That if she's not strong enough, I will pray for her. I will stand by her. Alam mo na, kay Sister Jeng, mahina lang yung kapit ko eh. Pero kay Sab, ang lakas-lakas ng kapit ko kanina sa kanya. Because in my heart, that is what I want to do for her. And that's what we want to do for our children, di ba? To be there. Alam ko, kay Sis Ayen, ang higpit din ng yakap niya kanina kay Jadet. Ganun naman talaga tayo. We are there for people in their journey towards maturity also. Kaya, kung tayo po nasa small group, wag nyo na-feel na nadja-judge kayo kung medyo mababa pa yung pasensya nyo, mahaba pa yung service nyo, nahihiya pa kayo sa maraming bagay. Kasi darating din kayo doon. At nandito ang church, ang mga kasama natin, to strengthen us as we attain spiritual maturity. Di ba? Minsan, iwasan po natin maging judgmental na, alam mo to, ang tagal-tagal ng Christian ito, pero may initin pa rin ang ulo. Masungit pa din. Kasi ganun naman talaga tayong lahat. Galing din tayo doon. Dumating din tayo sa time na tinatanong natin, Lord, nag-grow ba talaga ako? O ganun pa rin ako. Walang nagbabago sa akin. Remember, God is in the business of transforming people. Amen? Until we attain the fullness of Christ. Mapuspos, mapuno tayo ni Kristo. Again, ang tanong, puno pa rin tayo ng ano? Baka yung laman natin, pag binuksan ng ating puso, hindi naman si Kristo laman yan. Baka puno pa rin tayo ng pride, ng sin. Puno pa rin tayo ng self-centeredness. Kailangan unti-unti, Lord, in my maturity, palitan mo po yan that the things of you. Okay? Yung unity in the faith, there are 7 elements there na nagkakaisa tayo. Number 1, as a body of Christ, we are united in the Spirit. Right? Amen? Naniniwala tayo doon. We belong to one body of Christ, which is the church. We are united in one hope. Isa ba pag-asa natin? Anong pag-asa natin? Resurrection. Yes. Na may darating sa ating buhay na walang hanggan. We have one Lord. Sino ang one Lord natin? Jesus Christ. We have one faith, right?
One word that strengthens us. One baptism and one Father. Yun. So, in our discipleship, part ng mission ng church is for us to help each other grow into Christ-likeness. Ano naman ang mission ng mga saints? Tayo, anong mission natin sa buhay? Let's read. To grow up and mature. To be conformed to His image. Number 3, to walk in the Spirit and to do everything in love. Ang ganda po nung sabi sa John 13:35, paano daw malalaman kung tayo ay mga tagasunod ni Kristo? Anong sabi? Your love for one another will prove that you are my disciples. Ang isang church na nag-aaway-away, masasabi kaya natin na tagasunod sila ni Kristo? Labo, no? Parang ang labo nyo. Kung kayo nag-aaway-away, kung kayo ay nagkukos ng conflict, kung kayo ay hindi nagmamahalan, malabong sabihin tayo ay tagasunod ni Kristo. So in essence, ito yung pinagsusumikapan natin sa ating buhay na tayo ay lumago at mag-mature kay Lord. Okay, there are 4 points. Maiksi lamang po ito. Na-preach na ito ni Brother Pau kanina in action rather than in words. Number 1, unity in faith and love. Yung pagkakaisa po ng church. Sabi sa Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Di ba ang sarap? Kanina tinitignan ko yung kapit-bisig natin. Nakakaiyak yung picture na yon. Sana may napicturean tayo dito sa harap, no? May drone ba tayo kanina? Wala. Wala si Den, eh. Maganda sana kung may drone kanina. Pero ang ganda nung representation ng ganong unity. Yun, nagkakaisa tayo. Madalas nga pag may outreach, pag may parang may pinaglalaban tayong isang activity, kitang-kita mo kaagad yung unity ng church, no? Minsan hindi siya kita physically by the eyes, pero alam mo naman na naandun. Isang tawag, naandun. Isang panawagan, naandun. Naandun yung pagsasama-sama ng family day. Yung mga kapamilya natin na hindi na natin nakita ng napakatagal na panahon, naandun silang lahat, no? So alam ko nakikipamilya pa rin talaga sila sa atin. And that's how beautiful it is. Yung isa nga doon, I will not mention the name anymore. I really hugged her so tightly. Kasama niya yung baby niya. I just missed her so much. Nalala ko nung time na nag-lead siya, nag-worship lead siya among the youth, na lagi ko siyang pinupuri. Ramdam na ramdam ko, tagos sa puso lagi yung pag-worship ng batang yon. And she was there with her baby. And I said, I from the heart, I just said, I miss you so much. Eh, yung mga kapatiran, ang tagal na nating hindi nakikita, di ba? How pleasant and good it is when God's people live together in unity. At sabi sa Colossians 3:14, and over all these virtues put on love, which binds them together in perfect unity. Number 2, knowledge of the Son of God. If you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Don't Watch po kahapon, isa yon sa pinagbulay-bulayan namin sa Psalm 36, the ways of the Lord. How do you really know Him? Ano ang pagkakakilala mo sa Panginoon? How has He been faithful to you? How has He been good to you all these years? Kaya maganda po na pag humihingi tayo ng patotoo, nakataas lagi yung kamay natin, di ba? Nakakapagpatotoo tayo talaga ng mga ginawa at ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Gaano kalalim ang pagkakakilala mo sa Kanya? Kasi kung kilalang-kilala mo ang isang tao, ang tiwala mo mas malalim, di ba? Pag hindi mo siya kilala at niyaya ka sa isang lugar, hindi ka basta sasama, right? Pero pag kilalang-kilala mo, at alam mo, kunyari, oy, sabi ni ano, ganito ka raw. Ay, hindi, kilala ko, hindi ako sisiraan nun. Di ba? Yung pagkakakilala mo, the knowledge that you have of another person, for example, will help you evaluate a lot of things about him.
Pag sinabi niya, ganyan talaga yan, kilala ko yan eh, no? Minsan on the other side, ganun din tayo. Pero pag kilala mo siya, ay hindi, matagal ko nang kasama yan, kilala ko yan, hindi niya magagawa yan. Alam mo yon, you have that judgment about that person. If your judgment of the Lord is such that you know He is good, He is faithful, alam mo na kahit anong mangyari, kakapit ka sa Kanya. Kung paano si Harvey, ang lakas ng kapit kay daddy niya kanina, na kahit may isang James na nasa gilid nila, hindi bibigay. Ganon, di ba? And if you want to know God more, minsan nakakalimutan natin, part of the spiritual discipline of going to that kind of maturity is to read the Word. Alam niyo mga kapatid, kung medyo nagpapabaya po tayo sa pagbababad sa salita ng Panginoon, let this message be an encouragement to you. Go back to the reading of the Word. Wag lang tayo sa YouVersion, na isang verse lang tayo sa maghapon. Alam niyo, para kayo nagda-diet nun eh. Diba? Parang kumain ka lang ng konting tinapay. Pero yung the meal that would feed you really comes from the Word. Doon tayo kumuha ng feeding talaga natin. The knowledge of the Son of God. Naalala ko lang kanina, pinaalala ni Lord during worship. Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Sabi ni Jesus kay Peter, feed my sheep. 3 times, feed my lamb. Take care of my sheep. Tayo bilang kabahagi ng iglesia, Christ is asking us the same question. Yung tinatanong sa atin, Jackie, do you love my church? Diba? Feed my sheep. Take care of my lamb. Feed my sheep. Yun din ang hamon talaga po sa atin lahat. And how are we feeding? Feeding is an act of love, is an act of giving, is an act of service. And that is the challenge for us right now. Lord, if you want that unity in the church, and if you want to grow in the knowledge of the Son of God, you know what Christ requires of us. Alam natin ang hinihingi ng Panginoon para sa Kanyang iglesia. Ang pagpapabusog, ang pagpapalago, ang pagtulong sa health ng Kanyang iglesia. So the spiritual disciplines in our daily devotions, spending time in the Word, small group fellowship, ang ganda-ganda po kami sa amin nila Ate Olive. Parang malapit na kami matapos sa Ephesians. Tapos pagkatapos noon, hinihimay-himay pa namin. Ang ganda-ganda po nung aming series doon sa Ephesians. Naunahan pa nga namin sa series dito, no? But how nice that we are able to really listen and dissect the Word. Parang alam mo yung feeling mo na pagkatapos mong pakinggan, tuwan-tuwa lang kami, sinasabi namin na parang nakakabusog. Literally, you feel like a certain hunger lifts from your soul from listening to the Word of God. Iba yung kapusugan na binibigay nun sa iyo. Iba yung pagpapalalim mo sa pagkakakilala mo sa Panginoon. Yung Bible ko, sabi minsan nung apo ko, why is your Bible very dirty? Kasi ang daming sulat-sulat. Ang daming bilog-bilog, no? Yun yung nababalikan ko. Minsan may petsa pa ako. Ito yung word sa akin ni Lord nung time na yung ganitong petsa. Naalala ko pa, binabalikan ko. Ano ba pinagdadaanan ko nun? Na ito yung binigay ni Lord sa akin na word. Doon kami, lalong lumalalim yung relationship namin because I know He speaks to me very personally. Ramdam ko yung pagsagot niya sa mga tanong ko, sa mga bagay na hindi maliwanag sa akin, that He gives me clarity there. Kaya importante po, if you want to mature in our walk, that we spend time in the Word. Number 3, we are also required to grow spiritually in our maturity. Ano ba yung mga signs of maturity? At tingnan nga natin, sana makonvict tayo lahat dito ha. We speak the truth in love. Pwede ba naman sabihin yung totoo, pero pwede kang maging harsh about it. Diba? May pagkakaiba yun eh. Ramdam mo kung pag nire-rebuke ka or kino-correct ka, may love pa din doon.
May pagmamahal. May desire na maging mabuti ka. Hindi lang yung saktan ka or ipahiya ka. Diba? But really to let you know that, I just want you to become better and I want you to understand that this is coming out of love from me. Number 2, Christ-like in character. May naalala ka bang tao na very Christ-like sa buhay mo? Sa church, yung mga tao na pag naalala mo sila, alam mo, very Christ-like ang character nila. Na sana ganyan din ako. Yung maturity nila, sana ma-attain ko din yun. Umabot din ako sa ganyan, Christ-like character. Kita mo yun sa kanilang pagiging merciful, pagiging loving, pagiging sacrificial, sa kanilang gentleness. Kita mo yun no? Yung pagiging Christ-like in so many ways. Number 3, a sign of maturity is also promoting unity in the body of Christ. Ikaw ba source ng away sa small group? O source ng pagsasamaan ng loob? Minsan may ganyan, Or masyado ka bang madaling ma-offend? Minsan may ganyan din. Parang di naman sinasadya na may nasabi lang, ayaw mo nang umattend, na-offend ka na. Minsan kasama din yun sa natin, sa mga dapat nating tingnan sa ating sarili. Because if we are the cause of the conflict in the body of Christ, may problema talaga tayo, doon sa ating pagiging Christ-like. Number 4, do we contribute to the health and the growth of the church? And number 5, are we full of love and wisdom? Ito yung mga, sinimplify ko lang yung words ni Paul dito. Sabi nga ni Brother Pao, nosebleed tayo minsan kay Paul. Pero yun lang ang sinasabi niya. I want you to do everything in love. Pag may kailangan gawin, sige, tumutulong, nagpapasensya. May mga taong kasama mo na minsan makukulit, pero nagpapasensyahan mo lang din. You do everything out of love, That's the wisdom coming from the Lord. Ano naman yung signs of immaturity? Dito rin sa verse ito, anong sabi dito? Tossed and blown by every new teaching. Minsan guilty rin tayo dito, Guilty tayo. Yung infant behavior, yung very childish pa din tayo, na madali tayong nasusway, madali tayong kung ano nung pinaniniwalaan natin. We are easily influenced, batang isip. Minsan pag hindi ka nagbabasa sa word, dadapa ka dito, Minsan sasabihin, wala, hindi naman siguro masama yan. Parang pinaghalo-halo na lahat ng mga paniniwala. May mga pamahiin, may mga kung ano-ano pa. Kayo ba nag-horoscope pa? Sana hindi na. Horoscope. May mga ganun pa May mga manifesting pa ako narinig minsan. Alam mo yun, kung Christian ka na, dapat nauunawaan mo yung mga bagay na yun. Parang hindi naman na tama na maririnig mo pa sa atin. Pagdasal mo, kung yan ang will ni Lord sa iyo. Pero hindi yan galing sa mga salitang namumutawi lang sa labi mo or sa sarili mong kagustuhan lang. Yan ay mga bagay nanggagaling sa Panginoon. Kung anong gustong gawin ni Lord sa iyo, yun ang mangyari. Number 3, you are easily swayed by lies. Nako, kanina may binubulong si James. Siguro lie yun, di ba? Mamaya, madali tayong napapaniwala sa mga ganon. And you are uncertain of the truth. Because hindi ka masyado nagbabasa ng salita ng Diyos. Diba? Pero kung nagbabasa ka at inaaral mo, wala ka dapat ganito. So yun ang challenge sa atin, na patuloy tayong lumago sa ating kaalaman tungkol sa Panginoon. And finally, number 4, attaining the fullness of Christ. Sabi po sa 2 Peter 3:17-18, Therefore, dear friends, since you have been forewarned, sinabihan na tayo, be on your guard, so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Di ba kayo nalulungkot pag may kapatiran tayong nawawala at sumasama sa kung saan-saan sa iba? Parang
Nasasabi mo, nasa katotohanan na to eh. Diba? Parang, paano kaya nangyari yun? Na naligaw pa rin. Diba, minsan malulungkot ka, no? Na paniniwala. May madali talagang naiimpluwensyahan. At nakakalungkot yun. Kasi minsan ang tinuturo na nila, mga gawa ang nakakapagligtas sa tao. Hindi na ang grasya ng Panginoon. Ang patuloy talagang pananalangin natin sa bawat kapatid, importante. Sabi dito, you are now in your secure position in the Lord Jesus. Parang bibitaw ka pa ba doon? Ang ganda na nung kapit mo eh. No? Bibitaw ka pa ba doon? But grow in the grace and knowledge of the Lord and Jesus and Savior Jesus Christ. Colossians 1:19 says, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Ang hirap po pag tayo hindi rooted. Naituro ko to nung huling turo ko sa Ephesians. Kung tayo ay hindi nakaugat sa pag-ibig at kaalaman natin sa Panginoon, yun yung madaling matos. Diba? Pag yung mga puno na mabababaw at yung ugat hindi naman nakakapit sa ibang ugat, ang dali nilang matos left and right, blown by the wind. Yan yung pagkakonting bagyo, nakadapa na kaagad. Be rooted in Christ. Be rooted in Christ so that you are not easily blown away. Ang ganda po ng sabi ni Stephen Ranking dito sa kanyang libro, Aiming at Maturity. The goal of the Christian life defines a spiritually mature Christian as one whose whole character, disposition, words, and actions emulates the character of Jesus Christ Himself. Very simple. In one word, you want to be called a mature Christian, emulate, follow the example of Christ. Sabi sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Di na po tayo lalayo. In simple words, if you are a mature Christian, you are somebody who emulates the character of Jesus Christ Himself. Kaya maganda dati yung meron tayong sinusuot na what would Jesus do? Diba? May paalalang ganon. Naiinis ako, sasagutin ko ba to? Parang Sister Cindy, sabi nga, grabe yung ano ni Sister Cindy, yung patotoo niya. Naku sis, alam mo, sa isip ko, ito na yung mga sasabihin ko, pero walang lumabas ni isa. Iba talaga yung ikaw ay pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya, prinactice ko na sa sasakyan eh. Lahat ng sasabihin ko pagdating doon sa ospital eh. Pero alam mo, wala ni isa doon lumabas. Pagpasok ko na lang, ang sinabi ko, Lord, bahala ka na sa amin. Grabe, hindi naman nila kasalanan. Biglang magbabayad ka ng 100,000 mahigit. Diba? Ako pa yung nanggigigil doon sa group chat namin eh. Ako pa yung, hindi sis, pwede yan. Ako pa yung gigil na gigil doon eh. Huwag kang pumayag sis. Pero yung nanay, kalmado. Kalma ka lang. Kalmado. Diba? Ganyan talaga yung buhay na nakasuko kay Lord eh, no? Bahala ka na, Lord. Basta magbabayad muna kami. Sabi ko nga eh, alam mo, pag ikaw ang nanay at nasasaktan ng anak mo, hindi talaga pwede yun sa'yo, no? Grabe. But follow my example as I follow the example of Christ. Sobra. Kaya ako, sabi ko nga, Lord, salamat sa buhay ni Sister Cindy. Marami tayong natututunan sa mga kapatiran. This is the essence of being church. Hindi mo makukuha sa ibang literatura ito or sa ibang bagay, sa kwento. Napupulot mo ito dun sa buhay ng kapatiran na ipinamumuhay ang salita ng Diyos. This is the gift. This is the gift of our life to the church. Yung mga ganong patutuo at kwento builds up the church. So yung maturity natin sa ating personal walk, doon natin nakukuha. Finish strong tayo mga kapatid. Finish strong. So I'd like to recap. We are to care for the body of Christ. Sabihin natin sa ating sarili, mamahalin ko ang iglesyang ito.
Parang malungkot yun no? Mamahalin ko talaga ito. Mamahalin ko talaga ito. We are to care for the body of Christ. Amen? Amen. We must live in unity and love. Yes, we are to grow into Christ-likeness. Kaya pag hindi pa tayo Christ-like, bukas, tayo ulit. Try naman no? Yung kung high blood ka ngayon, di bukas hindi ka na masyadong high blood. We must share our gifts to build the church. Yun, yung mga patutuo natin. Minsan hindi naman kailangan tatayo ka sa pulpito. Yung mga maliliit na bagay na pwede mong gawin para sa isa't isa. Pangungumusta, pagmamahal. Diba? Check on each other. Tingnan lang natin how we are walking. Mga ganong kwento. Mga ala Sister Cindy na patutuo na ganyan. Sabi ko nga, Lord, mapapahiya talaga tayo kung tayo high blood tapos yung kausap natin kalma, di ba? So, ang tanong dito ko mga kapatid, lumalago ba tayo? May bunga ba? Oh, kakatuwa, no? Sino gusto mag-pray? Sa Antipolo, iba-iba na yung nagbo-volunteer mag-pray. Talagang yung mga giftings talaga nila, gagawin na rin natin sa Hanlo yan. No, hindi po laging puro elder ang tumatayo dito mag-pray every Sunday, ha? Lahat tayo magpi-pray na din. Kasama na yun sa ating gifting. Si Esther Linda nga, nag-pray na kanina Doon sa morning prayer di ba? Kikita na natin yung gift ng Holy Spirit sa atin. Ang pag-grow, kita mo minsan sa labas. Yung gaya kanina, hawak-hawak tayo. Kita mo yung unity, hawak. Pero mas maganda yung nakikita mo rin sa loob. Yung spiritual maturity na hindi kita sa labas, pero sa loob, mas nagpapatawad ka na. Mas mahaba na yung oras mo ng pagpananalangin, pagsamba. Mas inuunawa mo na yung mga mahirap unawain. Yung may strengthening na nangyayari sa loob mo. Okay? So ang ating acronym for today, if we are really growing, how do we steward these things? Yung gifting natin, paano natin ginagamit? Diba? Lord, ano ba yung gift ko na pwede kong i-share sa church? Ano ba yung pwede ko pang gawin? Tulungan mo naman ako. Ma-overcome ko yung, minsan nahihiya ako. Pero baka next week, si Brother Von, pwede nang mag-pray sa harap. Diba? Tapos Zumba ng Saturday. O mga halo-halong gifting na tayo, Brother Von. No? Lahat talaga, bibigay na natin. Ano yung mga responsibilities na binigay ni Lord sa atin? Lalo sa pamilya. Papunta na tayo ng Ephesians 5 and 6. Diba? Talakayin din doon yung how should we then live with all the responsibilities given to us as a husband, as a wife, as a child, as an employer, as a servant. Lahat yun, tatalakayin na rin natin. How are we handling this? Do we handle this with maturity also? Tayo po ba ay nakikita rin ba yung maturity natin doon as a parent, as a father? Pupunta po tayo doon sa ganong lessons. And letter O, how are we growing in our obedience to the Lord? May mga pinapagawa siya sa atin, may mga bagay na sa ating prayer, pinapaalala ni Lord sa atin. How is our obedience? Ito kasi ang mga dito kasi natin masusukat ang ating pag-grow din. And finally, yung ating walk. Kita ba sa ating lakad that we are set apart? That we live in a certain way. Sa opisina kita ba nila na may kakaiba dito? To live in a certain way. To be Christ-like in our walk. And so we are ending here in our prayer and reflection. Let us pray that as we grow and mature in our walk with the Lord, we will build up the church in faith and unity. 1 to 3 questions. Pwede nating pag-usapan sa small groups, sa bahay, sa ating devotion. Identify those areas in your life that you need to grow. Is it in your prayer life? Is it in the Word? Is it in your service? Is it in your family? Sa areas na yon, baka kailangan pa natin lumago. Number 2, surrender these struggles and ask the Lord to lead you to maturity. Lord, paanuhin mo naman ako? Palaguin mo ako lalo. Help me to mature more in my walk with you.
Lagi pa rin akong puno ng pagdududa, ang aking pananampalataya, ang bilis-bilis, pumapaling-paling pa din ako. Lord, tulungan mo po ako. And finally, what can you do to build up the church? Baka next week, agahan mo na at sumama ka na sa prayer, sa breakfast prayer meeting. Baka gusto mo na rin magdala ng suman. Parang kanina, ang bilis na ubos ng pagkain. Pero hindi, no? May sandwich pa. Ayan. So, di ba? Marami naman tayong pwedeng gawin para maki-fellowship sa ating mga kasama. Let's get to know each other more so that we could also inspire each other in our walk. Amen? Amen. Sige po, samahan niyo ako. Tayo ay manalangin. Aming Ama, marami pa po kaming hindi alam. Marami pa po kaming dapat matutunan, O Lord. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na alam po namin na kulang pa kami sa maturity, O Lord God. Ngunit alam po namin, Lord, na hindi ka pa po tapos sa amin, Lord. You are faithful to complete your good work that you have started in our life. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon. Na sa kabila ng aming mga pagkukulang, O Lord, you are there for us. Hawak mo kami, Panginoon. Bless our church, O God. Bless it with love, unity, and faith. Salamat po sa mga taong naririto, Panginoon, sa bawat buhay na idinadako mo po sa aming iglesia, Panginoon. Mula po sa aming pastor, O Lord, sa lahat ng manggagawa, Panginoon, sa lahat po ng naririto, O Lord God, maging sa aming mga outreaches, O Lord God, aming Ama. Salamat po sa Harvest Point, Lord. Salamat po sa iyong katapatan, O Lord God, aming Ama. Salamat sa iyong pag-ibig sa aming iglesia, Panginoon, O Lord. Pagkaisahin mo kami, Panginoon. Lalo kaming magmahalan bilang isang church, O Lord, aming Ama. Ito po ay kapuri-puri sa iyong harapan, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa lahat po na nananalangin ng kagalingan, O Lord. We pray for your healing, O Lord God. We pray, O Lord, that you help us in our walk, in our testimony, O Lord God, before you. Salamat po, Panginoon, sa mga nanghihina. Palakasin mo, Panginoon. We pray for joy and peace for everyone, O Lord. We thank you for today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Okay. Tayo po'y tumayo. At muli po tayong magpasalamat at magpuri po sa Panginoon. Na-bless po ba kayo sa mga narinig po natin? Amen? So, dapat po, awitan po natin na may kagalakan at kalakasan ng Panginoon. Awitin po natin, Awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. Awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken,
found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house we will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is so strong. He's so awesome. God is so strong. He's so awesome. God is so strong. He's so awesome. God is so awesome in His place. Yes, Lord. You are an awesome God, O Lord God. In this house, we will grow, O Lord God. Salamat po, Diyos. Sa iyong papuri, ang mataas sa pagsamba at parangal sa pangalan ni Kristo Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen. Salamat po, Diyos. Thank you, thank you. Ang ganda ng